Guys, alam nyo ba kung ano ibig sabihin ng road sign na ito? Mamaya po, pagkatapos ng topic natin ngayon, ay sasabihin ko sa inyo kung para saan yan. Para sa ating mga mahihilig sa sasakyan, imposible yata na hindi tayo humanga sa mga race cars. At karamihan sa atin, the moment na magkaroon ng sasakyan, nandiyan na yung pagpaplano kung paano ba mas patutulinin yung mga sasakyan natin. Kaya lang guys, sa taas ng presyo ng gasolina ngayon, ang karaniwang tanong ay, paano ba tutulin ng isang sasakyan kahit hindi kakalikutin yung makina or kahit pananatiliing stock ang makina? Kaya guys, ito ang ilan sa mga car modifications at mga upgrades na pwede nating i-consider na maaaring makapagpabilis sa andar ng mga sasakyan natin. Ang number 1 guys ay weight reduction. Hindi po kasi lahat ng pagpapatulin sa sasakyan ay kailangan mong bumili. Kuminsan nga po, kailangan mo pang magbawas. My car is the slowest. The seats, the doors, the battery. If it ain't the motor, take it off. What? Kaya ito po ang number 1 sa list natin kasi para every time na bibili tayo ng upgrade sa sasakyan natin, ay automatic na maiko-consider na hanggat maaari piliin yung mas magaan. Alam nyo guys, may napanood akong isang episode ni Chris Fix about sa kotse niyang stock na BMW E46. Kasi guys, gagamitin niya daw ito sa karera. Kaya ang ginawa niya muna bago niya ito i-set up, tinesting niya muna nung stock pa lang. At ang best acceleration time na nagawa niya ay 6.8 seconds para magawa niya ang 0 to 60 miles per hour. Tapos guys, lahat ng mga parts ng sasakyan na hindi naman kailangan sa karera na makakapagpabigat dun sa kotse niya ay kinalas niya at tinimbang niya. Nakapagbawas siya ng total of 430 pounds. Then sinubukan niya uli kung meron bang pagbabago. At dito sa video niya na ito, kitang kita yung tuwa niya kasi from 6.8 seconds, bumaba ito ng 5.9 seconds na lang para marating niya ang 0 to 60 miles per hour. Tapos guys, hindi lang sa acceleration nag-improve yung kotse niya. Kasi malaki din na iginanda ng performance nito sa braking. Kaya lang syempre guys, hindi naman natin pwedeng gayahin yung ginawa ni Chris Fix na halos hubaran na yung kotse niya para lang gumaan. Pero malaking bagay yung example na ginawa niya para ma-consider natin na sa mga susunod na mga upgrades na bibili natin, mas maganda talaga na piliin natin yung mas magaan. Tapos yung mga accessories na hindi naman talaga kailangan sa kotse ay pwede nang ipagpaliban or wag nang bilhin kung gusto natin na mas tumulin yung sasakyan natin. Actually guys, maraming mga parts ng sasakyan natin na pwede mong palitan ng carbon fiber or ng aluminum para mas gumaan. Katulad ng hood, ng trunk, ng swing arm, pati yung mga upuan sa loob. Pwede nyo i-upgrade ng mas maganda na mas magaan pa. Ang number 2 naman po natin ay mas maaayos na gulong. Kasi guys, yung mga sasakyan natin, lalo na yung brand new, pag inilabas yan ng kasa, ang mga nakakabit na mags dyan at saka gulong ay hindi nakadesign para sa speed. Mas nakadesign po yan para sa comfort. Tapos kuminsan pag low end yung sasakyan, lalabas po yan sa kasa ng hindi naka mag wheels, naka steel rim. Tapos meron lang hubcap na mukhang mag wheels. Okay lang po yan kasi alam niyo yung steelies, yan po ay matibay. Kaya nga lang, yan po ay mabigat. If you choose to go with steel wheels, you're gonna get a more durable wheel. You're gonna find these on more heavy-duty vehicles. Because of that, you're not gonna get really great acceleration. Okay. Alam nyo guys, yung mga gulong, yan ang part ng sasakyan natin na kumukonekta sa kalsada. So kung ang gulong ay makitid katulad ng mga sa stock, mas kakaunti yung surface na nakadikit doon sa kalsada. Kaya kahit malakas ang makina, pag bigla mo yung in-accelerate, mas matagal po yung kakamot. Kasi nga, kakaunti yung surface ng gulong na nakadikit doon sa kalsada. Tapos ganun din po sa cornering. Hindi po ganun ka-effective ang mga stock na gulong sa sharp corners.
Low car ran a 6.57 and high car ran a 6.52, which is 7.6% improvement. Pati rin po sa mga matitinding prenuhan, medyo dehado ang stock na gulong. So kung mag-upgrade po tayo sa mas malalaki at mas malalapad na gulong, mas magiging maganda ang traction nito. Tapos guys, kung limited lang yung lapad ng gulong na pwede mong ikabit dyan sa stock na mags mo, mas maganda na kung may budget, palitan mo na rin yung mags. Tapos guys, yung mga performance mag wheels, kahit mas malaki yan sa stock, karaniwan mas magaan po yan. At dahil mas magaan po yan, mas mabilis po yung maiikot ng makina natin at mas maganda ang handling. Pero guys, syempre, depende pa rin po sa kung ano yung sasakyan nyo. Dapat piliin din kung hanggang saan lang yung limit ng laki at saka lapad na pwedeng ilagay. Ang suggestion ko po ay mag-join kayo sa mga groups at saka sa mga forum kasi marami kayong matututunan doon sa mga naunang bumili para makapulot kayo ng magandang ideas at feedback doon sa mga unang nag-upgrade at hindi kayo magkamali sa pagpili. Ang galing! Ang galing! At saka guys, ang kagandahan pa na mag-upgrade kayo ng mga gulong, lalo kung ang mapipili nyo ay yung maayos, drastic ang magiging overall look niya. Makikita nyo na ibang-iba ang tindig ng isang sasakyan na merong maayos na mga gulong. Ang next naman natin guys ay yung kapartner ng mga maayos na gulong. Ito naman po yung mga upgrade sa suspension katulad ng ginawa ng katropa nating si Ethan sa Honda Civic niya. Ang mga stock suspension po kasi ay nakadesign para sa comfort. Kaya kahit na madaan ka sa mga malulubak, very comfortable pa rin. Kaya lang guys, itong stock suspension ay hindi ideal kung gusto mo ng mas mabilis na sasakyan. Kasi guys, sa hard acceleration, malakas umisquat yung sasakyan. Tapos, kapag nag-hard brake kayo, malakas naman siyang mag-dive. Ganun din guys sa mga cornering. Pag ang gamit nyong suspension na stock, hindi po kagandahan ang performance nito. Kapag nakapagpalit po kayo ng mas maayos na suspension, magiging malaki ang improvement ng acceleration, ng braking. Tapos sa mga cornering, mas able ito na panatiliing balance yung sasakyan natin. At dahil mas balance ang sasakyan, mas maganda ang contact ng mga gulong sa kalsada. Kaya pag nag-upgrade po kayo ng suspension, umasa kayo na mas gaganda ang handling ng sasakyan nyo. Wow! At guys, depende sa suspension na mapipili nyo, pwedeng mas maging lowered yung sasakyan nyo. Kasi guys, yung distance ng kahan ng sasakyan doon sa kalsada ay nakakaapekto sa bilis. Kapag mas mababa po ang sasakyan natin, mas kaunti po ang dumadaan na hangin sa ilalim kapag umaandar na tayo ng mabilis. Kasi guys, yung hangin na dumadaan sa ilalim ng sasakyan natin pag matuloy ng andar natin, nagkukos po yan sa sasakyan para medyo umangat. At pag medyo umaangat po yan, mas umuunti yung kakayanan ng gulong na kumapit sa kalsada. Actually guys, mayroong mga pagkakataon sa karera na nagte-take off yung sasakyan sa sobrang bilis. Kaya kung makakapili tayo ng mas maayos na suspension, mas maibababa natin yung sasakyan natin. At pag mas mababa na po yan, mas maganda ang contact ng mga gulong sa kalsada. At syempre, pag mas maganda ang contact ng gulong sa kalsada, mas mabilis. Ang next naman natin guys ay yung cutback exhaust. Ang ibig sabihin po ng cutback ay hindi likod ng pusa. Ang ibig sabihin po nito ay upgrade na gagawin nyo mula doon sa dulo ng catalytic converter. Kasi guys, alam nyo ang exhaust na stock nakadesign yan para makapag-filter ng pollution tapos para maging tahimik ang andar ng sasakyan. Kaya lang guys, sa ganyan setup, hindi po masyadong makahinga ang makina. Kaya kung magpapalit po tayo ng mas magandang exhaust system, mas magiging maganda ang daloy ng exhaust palabas. Kaya guys, para dun sa mga daily driven cars, mas ideal na ang i-upgrade nyo lang ay mula dun sa dulo ng catalytic converter. Katulad ng ginawa ng katropa nating si Florante na nag-send sa akin ng video kung paano ang upgrade na ginawa niya sa kotse niya. Sa ganitong upgrade guys, malaki ang improvement sa speed. Pero swabing-swabe ang tunog. Good job!
Doon naman po sa mga fan ng cold air intake, sorry guys, wala talagang significant na improvement kapag mag-upgrade kayo from stock intake to cold air intake. Personally, nasubukan ko na po yan, pero para hindi tayo bias, pakinggan po natin ang sabi ng ilang mga batikang mekaniko dito sa YouTube. I've personally tested some of these cold air intake systems on a dynamometer at one of my friends. One time we found out it actually had a little bit less power. Another time it had a tiny bit more power, but it really doesn't make all that much difference. Cold air intakes, sorry to say, they're a waste of money. Other high dollar upgrades only give you marginal gains and run a big chance of triggering engine codes and causing problems. Do not use a cold air intake. And please stop referring to a rigged dyno test as some sort of proof. It may be accidental, but I can tell you right now, that's definitely incorrect. When the hood's up, that changes the entire testing. Bro, what are you talking about, man? Ilalagay ko po sa description yung mga link ng videos na ito para kung gusto niyo panoorin ng buo. Soon after. So guys, sasabihin ko na sa inyo kung anong ibig sabihin ng road sign na ito. Ang ibig sabihin po ng dalawang R dyan ay railroad. Tapos yung malaking X, ang ibig sabihin po niyan ay crossing. Kaya yan po ay railroad crossing ahead. So kapag makakakita po tayo niyan sa kalsada, ibig sabihin niyan binibigyan tayo ng maagang warning na tayo ay madadaan sa riles ng train. So I hope naging informative po ang video natin ngayon. Alam ko po na marami kayong suggestion kung paano mapapatulin yung sasakyan nang hindi kinakalikot yung makina. Mas maganda po na ilagay po natin yan sa comment para magawa natin ng part 2 ang episode na ito. Huwag niyo pong kakalimutan mag-like para patuloy na lumago ang channel natin. At doon po sa mga hindi pa nagsasubscribe, pakipindot niyo na po ang subscribe button pati na ang notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong videos natin. Muli, ito si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!